Hello. At makikita mo ang kaluwalhatian. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. It's honor and privilege to be here. Salamat po sa mga taga Las Piñas sa pagpunta niyo po ngayong hapon. Hindi ko po sinabi sa kanilang kung sino yung speaker ngayong hapon kasi baka hindi po sila sumama. But I thank the Lord for these people, yung kanilang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. We just finished our 3 Sundays of anniversary. And I praise the Lord dahil ito po'y biyaya ng Panginoon. For 3 Sundays, we aim to gather 300 visitors. And salamat sa Panginoon, in 3 Sundays, we were able to gather 442 visitors. And really, ito po ay makikita nyo po yung month of May na napakainit. No? Ay, minsan iniisip namin ilipat ng medyo December yung anniversary para malimig lang. Pero it's by the grace of God na naabot po ito. Kitang-kita nyo po yung pagkakaisan, mga kapatiran, pagmamahal sa gawain ng Panginoon, and just a blessing because every Saturday po, hindi naman kami makapag-motorcade sa Las Piñas, Pastor. Kasi baka alas 9 na, nandun pa lang kami sa kanto ng simbahan namin. At kung magmo-motorcade man po kami sa sobrang traffic, ay baka lalo lang magalit sa amin ng mga taga Las Piñas. So we decided magkaroon po kami ng church-wide soul winning every Saturday. Meron po kaming mga areas na pinagsama-sama and we divided it into 2 groups and an average of 100 soul winners every Saturday comes. At salamat sa Panginoon for 3 Saturdays, we were able to have around 610 professions of faith. And it's really amazing ang ginawa po ng Panginoon. At kaninang umaga, siguro nung pinatayo ko po, there were around more than 10 to 15 mga returnees mula po sa anniversary. And 3 of those were baptized this morning. And marami pa pong humabol na bisita. Kaninang umaga, we have 35 visitors. And just amazing what God is doing. Salamat na merong kagalakan maglingkod sa Panginoon. Amen. Thank you po sa mga kapatiran ng Las Piñas. Tayo po tayong lahat. Mark chapter number 25 o Mark chapter number 5 this afternoon. Mark chapter number 5. Salamat po Pastor Ed for the invitation. For the command. Mark chapter number 5. Nakita niyo na po, amen? Amen. Basahin po natin ang isang, just a story here on verse number 21 to verse number 34. Mark chapter number 5, verse 21. The Bible says, salitan po tayo sa pagbasa, and when Jesus was passed over again by sheep unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come, and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, verse number 27, when she had heard of Jesus, came in the press behind him, and touched his garment. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. Verse number 34, all together, ready, go. And he said, Go in peace and be whole of thy plague. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Pagpapalain niyo po ang pag-aaral ng inyong salita. Thank you for what you're doing dito po sa aming Mother Church. At salamat po, Panginoon, patuloy sa mga kaluluwang naliligtas, mga nababago ang buhay po, Panginoon, at patuloy niyong pinalalago ang aming pananampalataya. And this afternoon, help your servant. I just want to be a blessing. Just want to be a help po, Panginoon, sa bawat mananampalataya na ang aming pananampalataya ay patuloy na mapaglago, mapagtibay.
And with a strong faith, ay masaya po makapaglingkod po, Panginoon, sa inyo. Make my blessing this afternoon. Holy Spirit, please use me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. And thank you for standing. Dito po sa Mark chapter number 5, alam po natin, one of the famous stories in the Bible is that man of Gadara right here from verse number 1 hanggang verse number 19. Alam po natin ang isang taong he was possessed of the devil and he was dwelling among tombs and no man could bind him, no, not with chains. And ang Panginoon po ay dumating doon sa lugar nila, nakilala niya ang tagapagligtas. And this man of Gadara became a strong testimony ng kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay. And I believe that is the background kung saan kaya itong dalawang desperadong taong ito ay hinahanap nila ang Panginoon. We read about the story of Jairus. Nung nilapitan niya po ang Panginoon, if you notice verse number 22, and behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Inilapit niya sa Panginoon ang kanyang anak na malapit ng mamatay. And I believe one of the influence na nag-push sa kanya para hanapin ang Panginoon dahil nabalitaan niya ang ginawa ng Diyos dito sa man of Gadara. Kung kayang pagalingin ng Diyos itong man possessed with the devil, well, kaya niyang pagalingin yung aking anak. But yet, while all those is going on, sabi ng Bible sa verse number 24, and Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Verse number 25, and a certain woman, which had an issue of blood 12 years, suffered many things of many physicians. Verse number 27, here we go again. When she had heard of Jesus, habang ang Panginoon ay kausap na nito ni Jairus papunta sa kanilang mga anak, nagdumugan yung mga tao na nabalitaan nila ang pagpapagaling na ginawa ng Panginoon. And one of those persons na truly nangangailangan din ng kagalingan is this woman who had an issue of blood. At sabi po ng Biblia sa Bible sa verse number 28, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be made whole. Now, here is Jairus, nangangailangan ng kagalingan agad ng kanyang mga anak. But here is another woman that had endured 12 years, that had an issue of blood. Kaya nga po, here are two people na nangangailangan sa Panginoon. Imagine the situation. Isang batang malapit na mamatay, hatak-hatak niya marahil ang Panginoon para dalhin dun sa kanyang anak na mamamatay, and yet ang Panginoon ay tumigil pa para imbestigahan sinong humawak sa laylayan ng kanyang damit. Sino ang humawak sa laylayan ng kanyang damit? Imagine being a Jairus na pambira, nagmamadali ka na and your daughter is about to die, tapos mayroon pang isang taong mangungulit dun sa taong tutulong sa'yo. But listen and listen well, dito po natin kukunin ang pag-aaralan po natin ngayong hapon dahil hindi po natin tinapos ang pagbabasa ng mga talata, but alam po natin ang nangyari sa parehong taong ito, yung anak ni Jairus ay gumaling, yung women with had issue of blood ay gumaling. Though there was but a delay dito sa pagmamadali ni Jairus para dalhin ang Panginoon sa kanyang anak, hindi po ito naging dahilan para hindi nila makita ang kagalingan at kapangyarihan ng Panginoon. You see, sometimes, we've heard this statement many times, di po ba? God has answered and is answering our prayers in 3 ways. Sometimes, it's a yes. Many times, it's a no. But many times, it's a wait. At isa sa pinakaayaw nating sagot lagi, at isa sa pinakaayaw nating gawin ay ang maghintay. Those delays. But yet, tatandaan po natin mga kapatid, may dahilan ang Diyos bakit minsan ang Diyos ay pinapayagan tayong maghintay para makita natin ang kasagutan niya at para lalong palaguin ang ating pananampalataya.
ang buhay Kristiyano po natin ay dinisenyo ng Diyos para tayo lumago bilang isang mananampalataya. Amen? Bilang mananampalataya, disenyo ng Diyos sa iyo at sa akin na patuloy na lumago at patuloy nating makilala ang Panginoon, at yan ay nangyayari sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo at sa buhay ko. At maraming beses ang paglago ng pananampalataya ay hindi po nangyayari dahil ibibigay ng Diyos lahat ng hinihiling natin sa Kanya. Maraming beses ang paglago ng ating pananampalataya ay nangyayari dahil hindi ibinibigay ng Diyos yung hinihiling natin sa Kanya. But many a times, pinalalago ng Diyos yung ating pananampalataya because He is wanting to delay many things na inaabangan natin. And we are so anticipating at alam natin sa ating sarili kung ito ay hindi pa ibibigay na ngayon, ay hindi magiging maayos ang buhay Kristiyano ko. Hindi magiging maayos ang aming pamilya. Hindi magiging maayos ang mga pangangailangan naming pinansyal. Hindi magiging miserable ang sitwasyon. O marahil yung mahal ko sa buhay na kailangan maligtas. O kailangan ang pagpapalang ito. O marahil mga bagay na inaasahan natin na alam natin in our own limited mind, ngayon ko kailangan ito. But you see, many times, ang Diyos ang maglalatag ng sitwasyon so that those delays would happen. And when those things happen, meron dapat tayong puso at pananampalataya na handa tanggapin na iba ang timing ng Diyos sa timing natin. Bible is very clear in the book of Isaiah, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. You see, hindi ko po alam anong sitwasyon ang meron ka ngayong hapon, kaibigan, pero God has placed you somewhat in a delay, in a situation kung saan nais ng Diyos, ikaw ayaw mo maghintay talaga, tama? Yung bang nag-uusap kayo ng visitation ng alas 9, alas 10 na wala pa yung kasama mo, di ba? Yung usapan nyo na tanghalian, alas 12, alauna, wala pa yung kasama mo, ayaw mo maghintay. Pero many a times ito'y papayagan ng Diyos para lumago yung ating pananampalataya. Title of our message this afternoon is Delight in God's Delays. Delighting in God's delays. Let me give you 3 things this afternoon. Alright? 3 bagay lamang po ito. Look at Mark chapter number 5. Tingnan niyo po sabi ng Bible, Mark chapter number 5 and verse number 35. Mark chapter number 5, verse number 35. Mga talatang binasa po natin, the Bible says, we didn't read verse 35, we stopped on verse number 34. But tingnan niyo po sa verse number 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house, certain which said, Thy daughter is what? Dead. Why troublest thou the master any further? Now, you recall the situation na nakausap ni Jairus ang Panginoon, pupuntahan yung kanyang anak na may sakit, and they are in a hurry kasi nga baka mamatay na yung kanyang anak. And in the coming of happening, habang sila'y papunta doon, habang sila'y nagmamadali, isang babaeng dinudugo ang humawak sa laylayan ng Panginoon, and Jairus could not understand it. Pwede namang pagpagin na lamang ng Diyos because they are on a mission. They are on a rescue mission. Pero nung binasa po natin dito, ay nakita po natin, God, Jesus Christ stopped and He said, Who touched me? And with that situation, makikita po natin pagdating sa verse number 34, verse number 33, But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith had made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Pinagaling siya ng Panginoon. That woman with an issue of blood. But I want you to jump to verse number 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead, why troublest thou the master? Kausap ng Panginoon itong woman with an issue of blood,
dumating yung servant ni Jairus, sabi niya, huwag mo na abalahin ng Panginoon, patay na ang iyong anak. That delay caused the death of his daughter. Si Jairus po ay pumunta sa Panginoon na mayroong buong pananampalataya. Si Jairus ay lumapit sa Panginoon ng mayroong buong pagtitiwala. Ito ang magpapagaling sa aking anak. Nabalitaan ko kung paano pinagaling ng gathering ng Panginoon, ang gathering man. For sure, ito yung magpapagaling. Buong-buo yung pananampalataya niya sa Panginoon. But during that delay, his faith was tested. Tatlong bagay nais ko po maunawa. Number one, our faith will be examined. Many delays in our life, your faith will be examined. Ang pananampalataya po natin ay susubukin ng Panginoon. Alam niyo po ba, maraming beses sa panahon na hindi nangyayari yung gusto natin mangyari, many a times nahahayag ang tunay na posisyon ng puso natin sa Diyos. Many a times nahahayag kung gaano ka talaga nananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ba natin ay totoo lamang kapag ka sa panahon na nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin, o sa pananampalataya na may panahon ang Diyos at ito'y mapangyayari ng Diyos sa kanyang panahon. Your faith will be examined. Anong sitwasyon sa iyong buhay ang gusto mo sagutin na ng Diyos, pero para bang hindi tinutugon ng Diyos? Para bang pinag-iintay tayo ng Diyos? And Jairus probably thought, kung dumating lamang ang Panginoon ng maaga, kung sumunod lang talaga ang Diyos sa timing ko, buhay sana yung anak ko eh. Di ba minsan ganyan natin tinatrato ang Panginoon? Panginoon, kung ginawa mo lang yung sinabi ko, okay sana ako eh. Panginoon, kung provide mo lang sana yung pangangailangan ko sa panahong ito, okay sana ako eh. But listen, ang Panginoon ay kumikilos ayon sa panahon. Listen and listen well. God will never be late in our life. Maraming beses tayo yung late sa service. I'm sorry. Pero God will never late and He is never late. But many a time, siya ay mas maaga pa ayon sa ating schedule. Amen? Maraming beses po ang panalangin natin ay sincero, pero ang puso naman talaga natin ay napakaliit ng pananampalataya sa Diyos. Maraming beses gusto natin ng agad na kagalingan, agad na kasagutan, agad na paggalaw, agad na pagkilos ng Panginoon. But listen and listen well, many a times, those delays ay tinuturuan tayo ng totoong pananampalataya sa Diyos. Amen? Alala ko po yung property doon po sa Las Piñas. Before pandemic, ay naghahanap po kami ng property. We're just trying to look for property for about 4 years into doon sa maliit na garahe. Minakita po akong isang empty lot, isang tawag dito, abandoned lot. Hindi natapos na gusali. Pinuntahan namin, sinilip namin. To make that long story short, yung building pong yon ay maraming problema sa papeles and everything. So when we look around, may nakita kaming dalawang magkatabing property na for sale. It's like a complex apartment na suitable na for a new mission work. Sa loob ng isang subdivision. Nakakatawa, ang pangalan ng subdivision ay Mother Earth Subdivision. At least nasa Earth pa rin kami. Nung nakita ko po yun, one of my principles is ipakita kay Pastor Ed. Pastor Ed went there. Nung pinuntahan po namin, sabi niya, sige, maganda yun, kausapin mo yung may-ari. Talk to the owner, sabi niya, sige po, kayo po yung aming priority buyer. And that was February 2020. Nagkaroon ng conference dito. Pagkatapos ng conference, binalikan ko po agad. Kasi sabi ko, answered prayer na to. Napuntahan na namin, pinag-pray na po namin. Pagdating namin doon, sabi nung may-ari, ay sorry sir, kasi meron nang naunang nakabili. Sabi ko, pambihira, akala ko yun na yung answered prayer. Fast forward 2021, may isang kapatiran tumawag, Pastor, naghahanap pa po ba kayo ng property? Meron po ditong 800 square meter property. Yung excitement mo makahanap ng property, pambihira, nung nakita namin, we checked with the papers, pinakita ko ulit kay Pastor Ed, and everything seems well until nagkaroon na naman ng problema sa mga paperworks. At parang hindi na naman ito. There were so many delays. I decided one of those, sabi ko, pambihira, Panginoon, sana bago matapos na ito, 2021, bago at least mag-die down yung pandemic problem, ay makakita ng property dahil that was the time in that garage, ay nagwa 100 na po kami.
Yung mga bata po'y nakasabit na sa kisame, yun po yung alas 11 ng umaga, yung member ay may sinag na ng araw sa kaliwang muka. And we're like, hindi na talaga, wala nang aisle yung garahe pong yun. And sabi ko, Panginoon, you have to make a breakthrough on this. I praise the Lord, nagbigay ang Panginoon ng wisdom, just scrolling through social media marketplace, nakita kong isang for sale lot. Hindi ko alam kung saan, and decided to look at that property, tingnan po namin, tiningnan uli ni Pastor Ed, lahat po ng pinakita ko sa kanya, approve eh. 3 na sana property natin, Pastor. But then I praise the Lord, those waiting times na binigay ng Panginoon, merong pinatutunayan at merong pinakitang pananampalataya. Sa mga panahon na pinag-iintay tayo ng Diyos, mga kapatid, sa panahon na dinidelay tayo ng Diyos, sa panahon na pinayagan ng Diyos si Jairus na mag-intay, para matutunan ni Jairus is this: ang pananampalataya ay hindi po ibig sabihin na kokontrol natin ang Panginoon. Ang pananampalataya ay ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Panginoon. Faith is not about you can control Jesus Christ, what you want to happen. Nananalangin ka, hindi ka kumikiskis sa isang genie at humihingi ng 3 hiling. And many a times, hindi ito provide ng Panginoon your request at that time, at that moment, pero ang Diyos ay kumikilos pa ng mas malalim na pagkakataon para lumago ang iyong pananampalataya. Amen? Pinalalago ng Diyos yung ating pananampalataya. A delayed answer does not mean God's divine absence at all. Pag sinabi ng Diyos na saglit lang, pag sinabi ng Diyos, dyan ka muna sa waiting room. Wait lang, teka lang. Pinalalago ng Diyos ang ating pananampalataya. Pinapa-examine ng Diyos kung ang iyong pananampalataya ba'y nagtitiwala ka sa galing mo manalangin. Panginoon, ginalingan ko na nga mag-pray. In English ko na nga. In AI ko na. If you want. Pero, it's not about how good you are. It's about trusting on God's timing in our life. Para bang minsan, para tayong si Jairus na, pambira, naiinis na tayo dun sa mga, di ba, kung ikaw yung tatay, siguro nung babae, maiinis ka dito sa babaeng pambira, nagmamadali, mamamatay yung anak ko, abala ka pa. But yet, those circumstances are orchestrated of God so that our faith would be examined. Tunay nga bang nagtitiwala ka sa Diyos? O sumusunod ka lang sa Diyos dahil na nangyayari yung gusto mo mangyari sa panahong gusto mo mangyari? Sa sitwasyong gusto mong i-handle, faith must be examined. Number 2, I want you to understand that just faith must be examined. I want you to understand another thing here. Dito po sa verse number, let's see here. Dito po sa verse number 25. So many people involved po dito sa pangyayaring ito. But I want you to notice number 2, a lesson that needs to be learned. There is a lesson that needs to be learned. Alright? Ang Panginoon ay tumigil in public. Kasama niya si Jairus, tumigil siya in public for that one woman who had issue of blood, pero ang himalang nais gawin ng Diyos ay himala para sa kanila, pero ang pagkatuto ay natuto ang maraming tao sa paligid. Alam niyo po ba, pag nakakaranas tayo ng denial ng Diyos at delay ng Diyos, hindi lamang ikaw yung tinuturuan ng Diyos. Many a times, tinuturuan pati ang asawa mo, pati ang anak mo, pati ang pamilya mo, pati ang maraming kapatid. I want you to notice verse number 25. Tingnan niyo po. Notice with me, it is not only Jairus na involved po sa kwentong ito. Look at verse number 30. Sabi ng Bible, and Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him. Nung hinawakan siya ng babae with an issue of blood, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Tingnan niyo po yung mga alagad. Sabi ng Bible, and his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest, who touched me?
Notice with me. Verse number 32. And he looked around about to see her that had done this thing. Tingnan niyo po, even the disciples ay gusto turuan ng Panginoon ng leksyon. He has to remind them that though siya ay Kristong nasa laman, siya pa rin ay Diyos. At yung mga alagad na akala nila ito'y simpleng paghawak lamang ng laylayan mula sa isang grupo, mula sa isang tao na nakahalubilo sa maraming tao, though to them it means, hinawakan ka lang naman sa laylayan. But to Jesus Christ, it meant something. And I believe when they arrived dito po sa tahanan ni Jairus, ako'y naniniwala na sinama niya mga alagad na ito para makita yung buong sirkumstansya na limitado ang pagkakilala niyo sa Panginoon. Limitado ang pag-aalam niyo sa pwede gawin ng Diyos sa mga maliit na bagay na akala mo wala nang gagawin ng Diyos at wala nang patutunayan ng Diyos. To these disciples, mayroong tinuro ang Panginoon sa kanila. I want you to notice this verse number 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? And as soon as Jesus heard the word that was spoken, narinig ng Panginoon yung sinabi nung nagbalita kay Jairus, He saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only what? Believe. Verse number 37, And he suffered no man to follow him, save Peter, James, and John. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. May mga umiiyak na kasi namatay na yung kanyang anak. And when he was come in, he said unto them, Why make ye this ado, and weep? The damsel is not dead, but what? Sleepeth. Look at verse number 40. Yung mga umiiyak na yun, look at verse number 40. And they laughed. Mga bayad siguro itong mga taga-iyak na to, no? And they laughed him to scorn, but when he had put them all out, he taketh the father, mother of the damsel, and them that were with him, entering in where the damsel was lying. Pati itong mga, ano ba tawag dito, mga taga-iyak, mga bayarang taga-iyak at taga-tawa, tinuruan sila ng Panginoon ng lesson. Amen? Yung mga taong nagsasabing, ba't ang tagal-tagal mo, namatay na tuloy yung mga anak, naiyak sila. And when Jesus Christ said, hindi siya napatay, siya ay natutulog lang. Dahil mismo ang mga taong ito, walang pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, you just have to enjoy the delays na nilalagay ng Diyos sa ating buhay dahil may tinuturo ang Diyos sa iyo at sa akin. At sa mga taong walang pagtitiwala sa Panginoon. Be honest, how many at times akala natin hindi nasasagutin ng Diyos yung iyong panalangin, and the end of the day, ikaw yung ipinahiya ng Panginoon. At the end of the day, God has a bigger and a better answer than what you expect. O di ba? Ikaw at ako yung natuto. O di ba? Pananampalataya natin ang lumago. Di ba yung mga tao sa sanlibutan na sinasabi nilang hindi na mangyayari, imposible na mangyari, wala nang pag-asa yan, and then when you see God work, you know God worked. Alam mo na sa pangyayaring ito, hindi ikaw, kundi ang Diyos ang kumilos. Nung Sunday night po, may bisita po yung isang area namin na is that retired police officer? Retired police officer. Ini-invite po nila yon mula pa ng first Sunday morning, second Sunday morning, third Sunday. Hindi talaga umatin. Alam nyo, buti na lang ang mga baptisma kukulit, no? Sino dito yung nasa simbahan kasi may makulit na nangulit sa'yo, di ba? And Sunday night siya umatin. He attended that Sunday night. On our celebration, isa siya sa ilang mga bisita po namin, handful of visitors. And our speaker last Sunday was Pastor Ramir Calicdan. Pastor Ramir Calicdan preached a message entitled The Sin of Doing Nothing. And here was a retired police officer, siguro wala na siyang ginagawa. At sa kanyang pag-upo doon,
Kinikwento nila sa akin, that visitor, naligtas po siya, na-witnessan po siya through street soul winning. That visitor commented, sabi niya, pambira, yung mensaheng yun para sa akin kasi wala na akong ginagawa. Nag-retire na eh. You see, the impact of the Word of God. May lesson na tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. May lesson. Many a times in God's delay, pinalalago ng Diyos ang ating pananampalataya, pero meron din siyang dakilang kapangyarihan na nais niya ipakita sa mga tao na hindi na lubos naniniwala sa Diyos. Alala niyo po yung si Noah nagbibuild ng ark and many a people are laughing at him. Many a people are just persecuting him. Pero at the end of the day, nung na-build na ni Noah na yung ark, na ipasok na lahat ng animals at umuulan na, at the end of the day, God still has the last laugh at them at pinatunayan niya makapangyarihan pa rin ng Diyos. Sa sitwasyon, many a times, kaya tayo naiinip sa mga answer ng Diyos kasi napaka-selfish natin. Akala natin, tayo lang ang may kailangan, pero sa sitwasyon na yon, gusto rin ng Diyos gamitin ang sitwasyon na yon para patunayan at ipakilala sa mundong hindi nakakakilala sa Kanya na totoo ang Diyos. Oh, how many of your relatives naniwala sa pananampalataya mo because of a situation na alam mo sa sarili mo, pambira, kung ako lang, hindi ko gagawin to. Pero gawa ng Diyos. Pati mga kamag-anak mo'y naniwala sa Diyos na pinaniniwalaan. Amen? Niyo po, maraming beses pag tayo'y selfish, many times, tinuturuan niya yung boss mo sa trabaho, yung kaibigan mo sa paaralan, na meron kang isang tunay na Diyos at makapangyarihang Diyos. You remember Joseph? Tinapon ng kanyang mga kapatid dito sa balon at sa isang bilangguan na hindi niya naman ginawa ang kasalanan, but they indeed learned a big lesson. Sa sitwasyon na meron tinuro ang Diyos dito kay Joseph. You see, there are lessons to be learned. May tinuturo po sa atin ang Panginoon. Ang Diyos ay nagtuturo sa mga panahon na tayo ay pinag-iintay ng Diyos. Let me say this, waiting seasons teach us powerful truths without words. Tignan niyo po, James chapter 1, verse number 4. James chapter number 1. I hope you're following me tonight. Amen? You may not need this tonight, pero there will come a time, there will be a delay in your life. And many times, ang Diyos ay nagbibigay ng delay sa buhay natin para turuan tayo mag-intay, para turuan tayo magtiwala sa Panginoon. James chapter 1, verse number 4, but let patience have her what? Perfect work, that ye may be what? Perfect and entire, wanting nothing. Pag ikaw ay hindi patient sa pag-iintay sa kasagutan ng Diyos, magiging patient ka. Lessons that must be learned. Ang mga tao sa paligid, ang mga alagad, si Jairus, and even that woman with had an issue of blood, I believe after all this, they step back and say, marami tayong natutunan doon. Huwag mo lamang payagan ng isang sirkumstansya sa buhay mo ay mapangyari nang napangyari lang. Payagan natin ang mga sirkumstansyang dumarating sa ating buhay, may ituro sa atin para ikalago natin bilang mananampalataya. Amen? Number 3 and last, Mark chapter number 5, sabi ng Bible, so verse number 36, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only, what's the word? Believe. If you go back to verse number 35, ito po yung time kausap ng Panginoon, this woman with had an issue of blood, and then dumating yung isang servant ni Jairus, at ang sabi niya doon kay Jairus, sabi niya, patay na yung anak mo, wag mo na abalahin ng Panginoon. After that, sinabi ng Panginoon, be not afraid. Only believe. The delay may make the situation look worse. Kasi nga naman, kung dumating ang Panginoon ng mas maaga, may sakit lang yung kanyang anak. Pagagalingin niya lang. Right? But because of the delay,
namatay yung kanyang anak. But yet, I want you to notice when we jump to when we keep on reading on verse number, yung binasa po natin sa verse number 38, cometh to the house, ruler of the synagogue, see the tumult, nagkaagulo na, them that wept and wailed greatly, nag-iiyakan na sila. Verse number 41, and he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years. And they were astonished with a great astonishment. And he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given to her to eat. Because of that delay, yung anak na dapat ay may sakit lang ay namatay. And everybody thought, wala na, patay na. But God has a great reason for that delay. Dahil gusto pakita ng Diyos, siya ay Panginoon na hindi lamang kaya niya magpagaling na may sakit, pero kaya niyang bumuhay ng patay. You know, what's one of the most impossible things that could happen? Really? Buhayin yung patay. Ano niyo po ba yun? How hard that would be? Medical doctors and all those who know, alam nyo ang buhay ng tao, kaya nga may kasabihan tayo, di ho ba, pag umiling ang doktor, patay ang pasyente. Kasi nga, it's dead. Hopeless case. But yet, Jesus has proven them, God is so powerful, na ang alam nyo lang kapangyarihan ng Diyos, magpagaling na may sakit. Pero with that delay, napatunayan nila na hindi lang ang kapangyarihan ng Diyos, kaya niya yung alam nating gawin niya, but He was able to prove that He is powerful than what we thought He can do because He raised somebody from the dead. Kung maalala niyo po yung story ni Lazarus, John chapter number 11, it's almost the same account, it's almost the same principle na makikita po natin. On John chapter number 11, when we read verse number, let's see here, verse number 15, verse number 3, binalita ni Mary and Martha na may sakit si Lazarus. Lord, behold, John 11:3, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Verse number 4, this sickness is not unto death, but for the what? Glory of God. Verse number 6, when he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days in the same place where he was. May sakit? Sige, saglit lang. Stay muna siya. Jump to verse number 12. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit, Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking rest in his sleep. Jump to verse number 19. And many of the Jews came to Mary and Martha to comfort them concerning their brother. Patay na si Lazarus. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. Verse number 21, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Look at verse number 23. Thy brother shall rise again. I want you to jump to verse number 14. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Tingnan niyo po sabi ng Bible. And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may, what's the word? Believe. Pinagmamadali nila ang Panginoon kasi may sakit si Lazarus. And when Jesus heard Lazarus was sick, he abode in different place 2 days. Habang nandun ang Panginoon na matay si Lazarus, and imagine Jesus saying, and I was glad na wala pa ako doon nung namatay si Lazarus. Dahil gusto ko makita nyo at manampalataya kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Third thing, I want you to realize the power that needs to be magnified. The power that needs to be magnified. Ang mga panahon na ang Diyos minsan ay nagbibigay ng, teka lang, wag mo na ibibigay yan dun sa anak ko. Wag mo agad ibibigay ang trabahong yan.
Huwag mo agad ibibigay ang blessing na yan. Huwag agad sasagutin ang panalangin na yan. Those delays often prepare greater display ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? At doon natin makikita, mga kapatid, na kaya maraming beses sabi ng Panginoon, saglit lang, huwag muna. Yun pala, sa panahong gusto ng Diyos ipakita, i-provide yung answer ng iyong prayer, ay panahon na makikita mo, hindi gawa mo, kundi gawa ng Diyos. Meron siyang mas dakilang kapangyarihan na nais ipakita. Ang kadakilaan ng Diyos ay nagliliwanag, kapatid, pag ang kahinaan natin ay lalo nating ibinababa. That's why Paul said, Jesus Christ said, my grace is sufficient for thee. Amen? For when I am weak, then am I strong. You see, wag natin i-interpret ang mga delay bilang talo na tayo sa ating pananampalataya. Amen? Wag natin i-conclude na, pag hindi sinagot pa na lang, hindi ako mahal ng Panginoon, hindi na ako maglilingkod sa Diyos. At many a times, yan ang nagiging dahilan at tumitigil tayo maglingkod sa Diyos. Kasi yung hinihiling natin sa Diyos, hindi binibigay ng Diyos sa panahon na gusto natin. Pero mga kapatid, let's delight in the delays of God. Dinidelay ito ng Panginoon, hindi dahil hindi niya kaya. Pero dinidelay ito ng Panginoon dahil meron siyang gusto ipakitang mas dakilang kapangyarihan sa ating buhay. Huwag kang titigil sa panahon na sinabi ng Panginoon, saglit lang. Lalo ka pang maging excited dahil alam mo, merong mas dakilang bagay na gagawin ang Diyos sa ating buhay. That woman waited for 12 years. Jairus waited, isang hapon lang naman ang kanyang inintay. Pero pareho po silang nakadiskubre ng isang simpleng katotohanan, mga kapatid. Ang Panginoon ay alam niya ang kanyang ginagawa sa panahon niya. Amen? You see, sometimes God delays dahil hinahanda tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nagdi-delay dahil gusto niyang palaguin at patatagin yung ating pananampalataya. Ang Diyos ay nagdi-delay dahil gusto niyang ituro sa mundong ginagalawan natin makapangyarihan ng Diyos. At maraming beses ang Diyos ay nagdi-delay dahil gusto niya ipakita sa iyo mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa pagkakaalam mong kapangyarihan ng Diyos. Kami dinala ng Panginoon sa Las Piñas. I can't imagine because we moved to Las Piñas October 2015. We've been there for more than 10 years. Hindi agad pinahintulutan ng Diyos makapagsimula ng gawain po doon. So, for almost more than 1 year, though we were residing there, pupunta po kami dito. And sometimes, Pastor Ed would ask me to preach different places from Las Piñas. And I was like, Panginoon Pambira, dinala niyo kami dito, hindi naman makapagsimula. But yet, all those waiting years, let me tell you something, maraming tinuturo ang Panginoon. Ako'y nagpapasalamat when May 7, 2017, on that Sunday morning service, nagsimula po kami with 84 handful of people, doon mo nakita ang pagkilos ng Panginoon. At patuloy makikita ang pagkilos ng Diyos, kapatid. Huwag ka lang manood sa pagkilos ng Diyos. Payagan mo sa pagkilos ng Diyos, ang pananampalataya mo'y lumalago. Dahil habang ang pananampalataya natin ay lumalago, lalo kang gagamitin ng Panginoon. Sa panahon ng pag-iintay, huwag mo talikuran ng Diyos. Kasi baka sa panahong nag-iintay ka at tumalikod ka, sa pagtalikod mo, dun darating ang kapangyarihan ng Diyos. Dun mo makikita ang answered prayer. Doon mo makikita ang maliligtas ang mahal mo sa buhay. Doon mo makikita ang magbabago ang direksyon ng buhay ng iyong anak. Doon mo makikita ang maliligtas ang asawa mo. Doon mo makikita ang provision ng Diyos. That's why on those waiting times, you have to learn to delight. So the Bible says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. How about it tonight? Kung anong iniintay mo sa Panginoon. Pero hayaan mo lang. Pag dumating yan sa panahon ng Diyos, ako'y naniniwala makikita mo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos.